2, 1. Hi guys! Nanunuyot na din ba mga lalamunan ninyo dahil sa init ng panahon? So eto na nga at naisipan ko na naman gumawa ng ice cream. And this time, caramel flavor naman siya. At hindi na din tayo gagamit ng grinder or mixer. Sobrang dali lang nito guys at alam kong kayang-kaya nyo rin gawin sa inyong mga kitchen. At the same time, 3 ingredients lang ang kailangan natin. Meron tayo ditong 3 medium-sized egg, caramel flavor na sweetened milk or condensed milk. At the last one ay ang ating cream or pwede din na yung Nestle cream. Etong ginamit ko kasi na cream is medyo malabnaw kumpara sa Nestle cream. So, ayan guys, ihiwalay lang natin yung egg white sa egg yolk. So, ayan. Mas prefer ko nga pala yung ganitong paraan ng pag-separate ng egg white sa egg yolk guys. Kasi para sa akin, mas madaling gawin to kumpara dun sa ilalagay mo muna sa isang lagayan, saka mo lang dadamputin yung egg yolk. Para sa akin, mas mahirap yun kasi mas prone na mag-spread siya or kumalat sa egg white. Then wala na, failed na yung ice cream natin kasi hindi na siya magiging soft and creamy or baka lumansa pa yung ice cream natin pag nagkataon, diba? And don't you worry guys, kasi hindi naman masasayang ang egg white dahil magagamit din natin siya later. Ihahalo ko siya sa fried rice. So anyways, balik tayo dito sa egg yolk natin. After nga natin separate, stir lang natin siya or haluin until mag-bubbles. At dahil sa feeling ko nga ay naibigay ko na ang best ko sa pag-stir ng egg yolk kaya itinigil ko na siya. So after nga nyan ay ilagay na natin ang sweetened condensed milk na caramel flavor sa isang malinis na pot. And then guys, hindi ko inubos yung buong laman ng can dahil baka maging lasang candy na siya sa sobrang tamis. But at least 200 ml lang, same ng ating cream. So ayan, nagtira ko ng konti para balance ang lasa ng ating ice cream. And guys, don't forget ang ating stove ay hindi pa pala naka-turn on. Kailangan turn off pa siya habang naglalagay tayo ng mga ingredients, okay? So ayan, isunod na natin ang ating cream. At ito na nga, haluin lang ng haluin hanggang matunaw na or maging liquid na din ang ating sweetened condensed milk at mag-combine na silang dalawa. Ito guys, sasabihin ko sa inyo, bibigyan ko kayo ng tips. Nasabi ko na ito sa nauna kong ice cream video tutorial last week. Pero uulitin ko since mas better itong ice cream na nagawa ko ngayon. At ito na nga guys, ang mga tips na ibibigay ko sa inyo. At dapat nyo ding isa puso. Alam niyo ba guys na ang sekreto sa paggawa ng creamy and fluffy ice cream ay kailangan ng patience sa paghahalo or stir it constantly. Ayan lang guys, talaga may isasuggest ko sa inyo. Patience lang guys sa paghahalo, okay? So ayan, back to recipe tayo and this time pwede na natin i-turn on ang stove. Kung makikita nyo naka-red na siya, meaning naka-open na siya. The most important guys is do not boil our milk. Wag na wag natin hahayaan na kumulo, lalong-lalo na ang masunog. Just set to the medium heat, okay? I-take notes niyan, guys. At ayan guys, nakikita nyo naman na dissolved na ang ating milk at wala nang buo-buo at hindi din siya kumukulo kasi tulad ng sinabi ko, iwasan natin na kumulo siya. Habang naka-turn off ang ating stove, pwede na natin ilagay ang egg yolk. So, ayan, anong sinabi ko kanina? Patience sa paghahalo. Hindi natin maiiwasan ng mga alay talaga, mga balikat or kamay natin guys. Kasi for the halo tayo dito para makuha natin yung super creamy ice cream na sinasabi ko kanina pa. So, ayan, for the halo ang person. Again and again.
preparing the recipe nga guys, ay nilagay ko na sa freezer yung bowl or glass Tupperware na paglalagyan natin ng heated ice cream. So, take note din guys na dapat malamig din yung paglalagyan natin itong heated ice cream, okay? So, ayan, okay na siya. Pwede na natin siyang ilipat sa preferred glass Tupperware natin. Then after nga nyan guys, i-place muna natin siya sa freezer ng about 1 hour. At this moment, pwede na natin ulit siyang ilagay sa freezer for at least 45 minutes. So, after 45 minutes, eto na siya. Hahaluin ulit natin siya ng 20 to 30 minutes. Walang hanggang katapusan na paghahalo. Ayan guys, sa makikita nyo, medyo nagpo-frozen na yung ating soon to be ice cream, pero kailangan pa rin ng haluin about 20 to 30 minutes. So, halo-halo lang. Ayan, kung mapapansin nyo, sobrang soft na ng ating ice cream. So, pwede tayo maglagay ng chocolate. Optional lang naman to guys. Kung may tira kayong chocolate sa fridge nyo, or pwede nyo din namang ilagay para di masayang, diba? So, ayan, haluin lang ng haluin. Ayan na nga at okay na siya. Ilagay na natin siya sa final Tupperware natin na of course dapat cold din siya. Kung makikita nyo, namumuti na ang ating Tupperware sa lamig. Madami kami ganitong Tupperware guys. Naiipon ko din kasi reusable naman siya. Dumami na at itatapon ko na din nga yung iba. Kasi sobrang favorite talaga namin ang ice cream, lalo ng caramel and chocolate flavor. So, ayun na guys, eto na ang ating soon-to-be ice cream. At dahil nga sa may tira pa akong chocolate dito, itatoppings ko siya para maganda at masarap tingnan, diba?
Ayan, almost done na ang ating ice cream. So, i-place na natin siya sa freezer. Kahit at least 3 to 4 hours, pwede natin matikman ang ating ice cream. So, eto na guys! Buksan na natin after 4 hours. Charan! Wow! Ang sarap guys! Sa tingin ko pwede na ako mag-business ng ice cream with different flavors. Feeling ko lang. So ayun guys, sana magustuhan yung video na to. See you in my next vlog. Thank you for watching!